Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong nilabas na resulta ng isang expert o yung tumingin, nagsuri doon po sa nilabas ng mga maisog tulad nila Boljak TV na sobrang dami ng defamation ang sinungaling na vlogger-influencer ng Duterte, nila Harry Roque, no, at yung mga kasamahan nila tungkol daw po sa pag-i-snort ng pinagbabawal na gamot, no, yung pulboronic video ng Pangulo. Di ba lahat naman kayo napanood dyan? At sinasabi pa ni Harry Roque noon na ano na Marcos Jr., authenticated ito. Bumaba ka na sa pwesto, mag-resign ka na. Yan po ang panawagan ng mga nasa maisog. Kaya nga, di ba, Marcos alis dyan. Yung mga followers nila, no, patuloy pa rin sinasabing bangag-bangag ang Pangulo. O ngayon, eto po, meron pong article dito sa Philstar Global na kung saan isang grupo ng kumpanya ang nag-debunk na, no, AI expert, artificial intelligence expert. No, yari kayo dito. Sige, pagpatuloy nyo lang yan, no? At malamang hopefully may kumilos na, no? Mamaya mababasa natin dito. At the same time, eto pong si Digong ay muli, no, iimbitahan ng Quadcom na dumalo sa hearing. At the same time, yung sinabi po ni Digong tungkol na naman sa ating Pangulong Bongbong Marcos. 3 article lang po ito para mabilisan po tayo. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessing. Si Ate Beth M, nagbigay po ulit ng pang McDonald's kay Adam James. Maraming salamat po Ate Beth M. At doon pa po sa iba, no, sila Ate Wanabeth, sila Elora, sila Lola Carclea, si Ilocana Kana, si RN Tusen, sila Miyu, no? At yung sa iba pa po, maraming salamat, no, sa walang sawa yung pagsuporta sa ating channel, no? At ganun din po sa mga regular nating nakakasama sa ating video premiere at sa ating live streaming. Malapit-lapit na po tayong mag 53,000 subscriber just for subscriber update. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Shout out po lahat sa inyo and God bless po. At special shout out natin ang mga OFWs, mga men and women in uniform at dun sa mga kababayan nating patuloy na nakikibaka ng marangal at malinis. Hindi tulad ng iba dyan na puro ngaw-ngaw lang, puro pagnanakaw ang alam gawin at pangbabastos. Tulad nung sino? Ayan, no? O, di ba? So, eto po mga kababayan, unahin natin itong ulat sa Philstar Global. Alam ko na panood nyo na ito, nabasa nyo na, pero tayo po ay magbibigay din ng ating 2 cents about this. So, sabi dyan sa headline ng Philstar Global, AI experts debunk Marcos alleged drug snorting video. Okay? So, sabi po dito, the findings of experts who found traces of manipulation. Traces of manipulation. Ano na, Roque? Ano na, Boljak TV? At yung mga kasamahan nyo. At ngayon, hanggang ngayon, yung mga kasamahan nyong tumatawag ng bangag ang Pangulo. Dinibang kayo, ha? In the video that tried to make it appear that President Marcos was snorting illegal drugs has vindicated him from those who are trying to slander him. Ayan po ang sabi ng Malacanang. Tignan nyo. Buti pa yung bagong Malacanang spokesperson. Ha? Ito po, sabi ni Cesar Chavez. In a statement, PCO Secretary Cesar Chavez cited a recent report by Vera Files. Ito yung Vera Files, even though mga dilaw ito o kakamping ito, anti-Marcos ito. Sila po yung nagpapak-check. Ha? Maski natignan nyo pa. Which have asked
artificial intelligence expert, nabubulol ako, from Deepfake Analysis Unit. O meron ba kayong ganyan, Harry Roque? Yung sinasabi niya, si Roque talaga. Saka yung Boljak TV dito, eto, pinapunta ko pa, pinatest ko pa sa iba't ibang kumpanya dito sa Amerika. Sa awa ng Diyos, may nag-take at sinabi nila, authentic ito, pero nasaan yung report? Nasaan yung veracity ng report? Pati si Roque, sinabi niya pa yung application software lang sa Android at sa mga iOS. Sinubok din namin ng mga kasamahan naming vloggers. Ang sabi, suspicious. Pero kay Roque, authenticated. O nasaan yung report? Ulul kayo. Ha? Ito po talagang batikusin natin sila dito. No? Lahat ng nilalabas nyong kasinungalingan na sinasabi nyong katotohanan, nadidibang po kayo. Even Vera Files, oh. Dapat hindi ito gagawin ng Vera Files kasi anti-Marcos yan, eh. Pero ginawa nila, oh. Sila pa mismo ang nagpa-fact-check. Para siguro sabi nila, in the spirit of fairness, kung totoo ito, di sumama tayo sa inyo, kila Roque. Kaso hindi po, ayan, oh. Ang sabi dito, to assess the so-called Pulveron video being fuddled by Marcos critics. The Deepfake Analysis Unit is part of the India-based Misinformation Combat Alliance. Oh. At least ito. Meron po itong meron po yung company na na pinakita ang Vera Files. O tignan natin, i-verify natin kung totoo yan. Deepfake analysis, ha? Para naman mamaya gawa-gawa rin ng Vera Files, ma-fake news tayo, ha? Para at least alam natin. O meron pala talaga dito, ha? Ito, oh. Sabi dito sa Misinformation Combat Alliance, ha? Ay, ito pala. Oh, tama. Ha? Hindi po, i-type nyo lang yung Deepfake Analysis Unit sa Google. Ayan ang unang lalabas. Misinformation Combat Alliance, oh. Totoong kumpanya po. Ha? Deepfake Analysis Units, who are we? O ayan, ito ang pinuntahan ng Vera Files para mag-testing, ha? Nung tinatawag na pulboronic video. Mahiya po kayo. Ha? O, India po, yung website nila, www.dau.mcaindia.in. O, may sarili silang site in, eh. Di ba? O, kayo, Roque, ikaw dyan Boljak TV sa LA. Di ba? Oh, sabi ko sa inyo, nahamon ko kayo, eh. Kung totoo yung video ninyo, didelete ko to. Ayan, oh. Hindi ko madidelete. Kayo ang mag-delete ng channel ninyo. Dahil kayo ay punong-puno ng kasinungalingan. Yung mga nagsasabing bangag ang Pangulo, i-delete nyo na ang channel ninyo. Kasi nadibang po kayo ng Vera Files through Deepfake Analysis Unit ng Misinformation Combat Alliance that verifies harmful, ayan, ng India. Nakakahiya po kayo. Ha? Di ba? According to the report, results of the analysis on a higher quality Pulveron video indicated possible tampering with the face of the man in the video. Eto pa, ha? Talagang pinatunayan, wala kayong ganito. Kaya dito lang mapapatunayan, mga kababayan, na itong maisog grupo na ito na nakakabit kay Pusit ay mga sinungaling. Mamaya, may kakalampagin tayo kasi tutulog-tulog. Using the deepfake detector Sensity AI, ha? May ginamit sila. The experts found the video to be suspicious and bearing signs of a type of manipulation called face swap. Parang pinace off lang yan. Nakita nyo yung videong face off? Diba? Artificial intelligence. Ginamitan nyo. Mga animal kayo. The DAU, the Deepfake Analysis Unit, also found traces of manipulation in the video after using the AI detector Hive and political deepfake identifier through media. The fact checker revealed. Chavez said the expert's analysis vindicated Marcos from malicious individuals
who had been trying to slander him and cast aspersions on his character. Sabi ni Cesar Chavez, findings from experts on digital media and AI have further debunked the authenticity of a video that circulated last July. Results from the video spectral analysis, the PCO added, revealed that parts of the ear of the man in the video and those of Marcos were different. Named after a local pastry made of flour and powdered milk, the so-called Purburong video was released a day before Marcos' third State of the Nation address. Oh, now, eto lumabas mga kababayan. Di ba nung lumabas yan, sino ang unang nagpa-press con? Si Secretary DILG Benhar Abalos. Sinabi niya na peking-peke. The following day, nag-imbestiga sila, ang NBI, ang kapulisan, pinaliwanag sa atin. Unang-una, tama sila, yung tenga, hindi nga kapareho. Pero, tinutuya nung mga maisog at mga didishit. No, hindi daw ganun mag-verify o mag-fact check. Pero na-fact check na po kayo. May website po yan. Sinabi ko na dito, pinakita ko na sa inyo. Ayan, nandyan sila. Hindi po peke. Pero wala pong ganitong maipakita ang mga gagong, mga siraulo, mga ewan, ng mga sinungaling, ng mga didishits, mga follower ni Digong. O ngayon, ha? Anong gagawin? DILG Secretary Abalos. Anong gagawin? NBI Director Jaime Santiago. Ano ang gagawin? PCO Cesar Chavez. Ano ang gagawin nyo kayong tatlong ahensya ng pamalaan? May makakasuhan ba? Ito biruin nyo, Vera Files pa ang tumulong sa inyo. Kayong NBI, ano ginagawa ninyo? O ngayon, kaming mga supporter ng administrasyong ito. Abalos, lalo ka na, may ambisyon kang tumakbo ng senator. Pag ito, wala kang nakasuhan, ano ang sinasabi nyo noon? Kakasuhan lahat ang nagpakalat ng video na yan sa social media. Ano pa ginagawa nun ninyo ngayon? Yung report ng DAU, di ba? Yung Deepfake Analysis Unit nitong Misinformation Combat Alliance na base po sa India. May ginamit pa silang ibang software after ng AI detector. Hindi pa ba matibay na ebidensya yan? It is called a digital forensic. Abalos, Santiago, Chavez, what you gonna do? Kikilos ba kayo? It's been July na, July, August, September, 3 months na. Secretary Abalos, Jaime Santiago. May makakasuhan ba kayo? Nangalap ba kayo ng mga ebidensya ng mga nagpakalat ng video na yan? Lalong-lalo na si Roque. Di ba? Yung mga minions nila sa FB, sa kanilang mga X account or Twitter. Binastos ng husto ang Pangulo. Ginawa ng katarantaduhan. Ano gagawin ninyo? Hahayaan na lang ba? Magiging tamilmil na rin kayo? Sabi ni Abalos yan, may mga, lahat ng kakakasuhan, pati PMP, nagsalita dyan Marbil, what you gonna do? Abalos, pag wala kang nakasuhan dito, kiss your ambition goodbye na maging senator. Hindi kita, baka i-disown kita, no? Ikakampanya ko na wag kang iboto. Wala kang magawa DILG ka, hawak mo ang pulis. O Secretary Remulla, DOJ ka, hawak mo MBI. Di ba? O better yet, si Cesar Chavez na lang mag-file ng kaso. Since matapang ka naman yata. Di ba? O yan. Pinatunayan. Peking-peke. Maski na hindi naman na kayo gumamit ng ng DAU. Yun na lang ginamit namin na software sa aming mga mobile. Pinakita namin sa inyo. Talagang peke. Gumamit pa ako ng isang detector na software. 10 frames, nakita niya sa mukha, peke. Ano pa? Di ba? O dapat may makasuhan. Hindi po pwede yung, wag na bayaan yun na. Sige, hindi naman nila ulit. Hindi, may uulit at uulit dyan. Alam nyo ba kung ano ang naging epekto niyan?
Hindi sila tumitigil. Meron pa diyang vlogger na babae. Dati si Tulpo lang ang binabatikos, ngayon nag-anti-Marcos. Kala mo siya si Hitad. Bangag, 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 bangag. Patuloy na natawag na bangag. Yung mga followers nila, bangag, bangag, bangag. O ngayon, magsalita kayo ng bangag. Natagpo ang peki ito. Ha? O di ba? Mga gago lang kayo. Ang totoong bangag, si Digong. Inamin niya, nagmamariwana siya. Nagpepentanil siya. Di ba? O, mariwana, hindi naman legal yan. Illegal sa atin yan. Bakit ka gagamit niyan? Di ba? So, okay lang kasi presidente ka. Gago. O ngayon, sino ang mas bangag? Eh di yung mga puon ninyo, mga Duterte, bangag. Di ba? O, animal pala kayo eh. Pasensya naman ha. O, Abalos, Santiago, Chavez, ano gagawin ninyo? Hold them accountable. Lalo na si Roque. Kasuhan ninyo. No? Yung Hitad dito, kasuhan nyo rin. Magbigay kayo ng memorandum dyan sa embassy. No? O, na para pag tumuntong siya sa any Philippine property dito sa Amerika, sukbit siya, i-deport siya. O, di ba? No, sinungaling eh. Di ba? Bigyan nyo ng leksyon para tumino sila, hindi naggayahin pa ng iba. Tama, mali. O, punta naman tayo dito, mga kababayan, no? Ha? Dito po, sa sinabi na naman ng House Quadcom, ha? Sila Ace Barbers, sa balita ng GMA News Online. House to invite ex-President Duterte anew to face probe on drug war killings. O, panibago na naman ito. No? Hinihikayat na naman nila ang Pangulo ninyong Duterte na umattend dito sa drug war killings. O, the 4 House Joint Committee plan to invite former President Duterte once again. How many times did you invited him? Diba? Paulit-ulit. To its hearing on the alleged AGK during his administration war on illegal drugs. Ha? Ito, ang sabi dito kasi, nabanggit na siya ni Mabilog, di ba? Pati si Bato nabanggit. O, dapat imbitahin niyo ulit si Bato. Ito po ang sabi ni Benny Abante. We are trying to invite the former president to appear before the committee para sagutin niya ang mga bagay na ito. O, sapagkat pinagbintangan siya ng ilan sa mga witness namin. I think he is the only one that can actually clear his name. O, Abante reiterated the House would give courtesy to the former president and would not cite him in contempt nor issue a show cause order should he refuse to attend the House hearing. O, asa pa kayo? Asa pa kayong a-attend siya dyan? Eh kayo na rin ang nagsabi. You will give him courtesy. Di courtesy yan na lang gamitin ko. Pati si Bato, courtesy yun na rin ang gagamitin ko, parliamentary courtesy. Kasi, ba't ako pupunta dyan? Gigisahin nyo rin lang naman ako. O, sabi nyo, you will give him courtesy, kasi former president siya, and you will not cite him in contempt, nor issue a show cause order. Eh di wala rin. Eh bakit pa kayo nagre-request? Bakit pa kayo nagsasalita na again? O para lang kayong sirang plaka, mga tangengot pala kayo eh. Kung tanggalin nyo ang courtesy, malamang yan. I-contempt ninyo, i-show cause order ninyo. Ito pa sabi niya. The lawmaker added they are inviting Duterte in an attempt to know who is the mastermind behind the EGK during the previous administration war on drugs. We are not considering him as a perpetrator or accused. We would like him, si Duterte, to clear to us itong nangyaring war on drugs kung saan libo-libo ang pinatay, namatay at pinagbintangan. Well, sino pa ba? Niloloko nyo naman kami. Hindi nyo nga kayang papuntahin, di ba mga kababayan? O, tapos, gusto nyo, tatanungin siya? Magsisinungaling lang yan, mga kababayan. Hindi pupunta yan. Kung pupunta man yan, sisinungaling lang. O, ano pa? Naku, nahihilo na sa inyo. Puro kayo kalokohan. Pinagloloko nyo kami. Kung hindi nyo pa pupuntahin, hindi nyo siya isa-show in contempt, bibigyan nyo ng courtesy, huwag nyo nang banggitin. Kumbaga, nagpapapansin na rin lang naman kayo, di ba, mga kababayan? O, now, punta naman tayo kay Duterte. Yung sinabi niya ulit kay Pangulong Marcos, ito ano to, hilong talilong to eh. Naalala nyo, inakusan niya si Pangulong Marcos doon sa kanilang naunang prayer rally sa Davao, na pinagmumura niya ang Pangulo, tapos the following day nagpa-press con, sabi niya, hindi niya daw sinabi yon at siya ay tetigiin ni Pangulong Marcos. O di ba? Malay mo, double pala yun.
Tapos ito natutulog lang sa kulambo niya. O ngayon, nung isang araw, may sinabi na naman siya dun sa PDP laban nila na inauguration ng mga nilang mga kandidato. O ano sabi diyan sa GMA? Marcos hasn't committed serious mistakes that deserve criticism, sabi ni Duterte. O, speaking at the PDP Lakas ng Bayan National Assembly in Davao City, Duterte said that as long as the government is run in a regular way, he can live with Marcos in charge. O, tingnan ninyo, mukhang maayos. Mukhang nakainom ng gatas, mga kababayan. Wala namang masasabi na malaking pagkakamali. Otherwise, I'll be the first to really shout, I think I can live with him. I can bear with him. Huwag lang yung kagaya noong may mga abuso. Then there is favoritism. Lalo na sa militar na kung sino lang papasok na gusto nila as long as the government is run in a regular way, wala naman tayong problema. Oh, di ba? According to Duterte, dissent is necessary for a democracy which respects the system of checks and balance in government. Oh, ayun naman pala. Di ba? Ano problema? Ako naguguluhan dito, mga kababayan eh. Ang gulo ni Duterte. Ay, nako. Ewan ko. Tapos ito pa yung speech niya na sinasabi niya about sa paggogobyerno o whatever. Okay, maganda. Hindi niya po binanata ng Pangulong Marcos. Pero, bakit yung mga maisog? Pilit siyang pinabababa. Diba? Ano ang nakikita na mali ng maisog dito sa sinabi ni Duterte? Itong si Duterte ang leader nila. O, anong sabi ni Duterte? Wala namang masasabi na malaking pagkakamali. Bakit yung maisog? Daldal ng daldal, ngangaw ng ngaw-ngaw. Ano nakukuwang impormasyon ng maisog na hindi nakukuha ni Presidente? Mas magaling ba yung intelligence report ng maisog sa intelligence report ng dati ninyong Pangulo? So, ibig sabihin, hindi sinusunod ng maisog ang sinasabi ni Duterte? O ibig sabihin, sila may mga personal interest. Dito, hindi binanata ni Duterte ang Pangulo. Sabi niya, I think I can live with him. I can bear with him. Wag lang yung kagaya noong may mga abuso. Baka tinutukoy niya yung lumang mga gobyerno pa yun eh. Hindi naman nang-aabuso ang Pangulo. Wala namang reklamo ang mga sundalo, ang mga pulis. Di ba? So ano, magkakaiba kayo? Iba-ibang interest ninyo, no? Hindi kayo nagkakasundo. Patay. Yari na. O baka mamaya yan na pagsabihan si Duterte, sir, bakit mo sinabi yun? Mali. Actually, siguro may nagbibigay ng script kay Duterte. Yun ang binabasa. Tapos, ang totoong sa loobin ni Duterte, ay, bahala kayo dyan, wala akong pakialam dyan. Tapos na ang termino ko eh. Diba? Parang itong si Duterte, napipilitan lang eh. May nagko-coach. May linyahan. Hindi siya dumirekta sa linyahan. Hindi niya kinuha yung linyahan ng anak niyang babae. Ano ang linyahan, script ng anak niya? Maraming nagugutom at naghihirap. Walang ganun si Duterte. Di ba yung tatay? Ano sabi niya? I can live with him. I can bear with him. Wag lang yung kagaya noong may mga abuso. Then there is favoritism. Lalong-lalo na sa militar. Wala. Nung iba pa niyang speech dito, kung titignan ninyo tong article na to, wala naman. Perception lang, sabi niya. Nila, nagnanakaw yung tao, pati sa gobyerno. Wala. Perception. Wala. Wala siyang sinabi. Di ba? Sabi niya pa dito, yung performance niya sa gobyerno, sabi niya, tapos na rin ako. Bahala na kayo dyan. Di ba? Kumbaga kasi itong si Duterte, nagpapasulsul kasi. Kung ako sa'yo, Digong, tigil ka na. Matanda ka na eh. Live your life na lang, wag ka nang makialam. Let yung mga kasamahan mong mga tanga, yung mga dumidikta sa'yo, nagbibigay ng script sa'yo, sinisira lang ang pangalan mo. Dahil ginagamit ka lang nila for their own self-interest. Yun lang po yan. Diba? Kita mo kung babasahin nyo mga kababayan, wala eh. Wala pa siyang nakukumit na serious mistakes that deserve criticism. Pero yung maisog, sila attorney, pangalan nun, yung kalbo. Nakalimutan ko na naman.
Sila Glenn Chong, si Harry Roque, si Angeles at yung kasamahan nila, Marcos alis dyan. Bangag. Wala eh. Wala silang may imbababatong issue. Si Vic Rodriguez Vic Rodriguez, may sinasabi daw yung mga ayuda, milyong piso nawawala. Nasaan? Eh sabi ng amo mo, hasn't committed serious mistakes. Wala. Walang sinabi dito. O kaninong linyahan yan? Ulitin ko, hindi rin ginamit ni Digong yung linyahan ng anak niya na mandaming naghihirap, nagugutom. Wala. So therefore, hindi nakikita ni Digong na malaki ang kahirapan, ang kagutuman. Hindi. Kasi pag sinabi niya yan, ay anong ginawa mo ng gobyerno mo? Nung ikaw ang namahala, wala. So di ba, bokya na naman sila. Iba-iba na yung sinasabi nila. Iba yung sinasabi nung Maisog, iba yung sinasabi ni Tamilmil, iba naman yung sinasabi nung former president ninyo. Wala sila. Sila po ang divided. O sila nag-aaway. Di ba pati mga vloggers nila nag-aaway dahil sa ano? Alam nyo na. Dahil sa ano? Alam nyo na. Pera-pera lang. Ang loyalty ng mga yan, sa pera lang. Kung sino ang makapagbigay ng highest bid, doon sila. Tingnan nyo yung Kojic niya, wala na eh. They only want to concentrate on their spiritual work. Kasi wala na eh. Na-freeze lahat yung assets nila. Hanggang February. So wala silang pambayad yan sa mga Duterte minions na adik sa pera. Paano? Ginawang main trabaho nila. Akala nila sisikat sila ang YouTubing, social media. Akala nila ano yun? Yung madaling get rich quick. Yung ganon, get rich quick. Scam po yun. Kaya ako sa inyo, huwag na subaybayan yan. Siguro panoorin nyo lang para makakuha kayo, pabatikusin nyo ng content. Pero ako hindi ko content yung mga yan. Ang gusto ko, yung sa national issue, yung mga nandito sa mga bali-balita, bigyan natin ng komento. Di po ba? Tama, mali. So kayo po, ano pong inyong masasabi? Tingnan nyo si Digong, mabait pa. Kasi matino, hindi nadiktahan, hindi nakapentaning. Pero pag nakapentaning, ayun, nag-hallucinate, sabi nung tatay niyang demonyo, birahin mo si BBM, birahin mo. Tapos uudyo ka nung mga gagong mga followers. Tatay Digong, bakit ang bait mo kay Blengbong? Yun, patay, naudyo ka ng matanda. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.